Did Christmas come early for the Philippine stock market? For today's video, magre-react ulit ako on yet another Intelligent Investing with April Plan video. Ang tanong, anong klaseng Christmas? Is it a green or a red? Tuguan na Christmas kasi it seems bumabagsak na naman ang PSEI. Papasin ko lang no, yung mga videos ni Miss April Tan, medyo may sademalas eh. Every time na nag-upload siya ng may pagka-optimistic na video na title. Sa susunod na araw, bumabagsak eh. Pansin nyo rin ba yun? May pagka-sademalas eh. So, ba't niya nasabi na Christmas come early kasi karoon tayo ng rally. Pero, bumabagsak na naman. Ang tanong, kumusta ang portfolio mo? Anyways, if you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. So, market update muna tayo. Year-to-date performances, and as you can see, dahil sa paglakapak ng PSEI recently, malapit na naman siya sa negative 10% year-to-date. Grabe. Meanwhile, bumabalik na naman. Nag-rally na naman ang US, 60%, SPY, 21%, QQQ. International and emerging market, malakas pa rin. Southeast Asia, 40%. Talagang pag-iwanan na yung Pilipinas. The worst performing stock market in the region. And the total world index, almost 20%. So, walang mali. Ang mali is yung bad sentiment sa Philippine economy. Nagkukos ngayon ng bad sentiment sa Philippine stock market, pero my personal dividend retirement portfolio is still a positive year-to-date, 21.5%, massively outperforming PSEI, FM ETF, and most probably a lot of the actively managed mutual funds out there. So, ako personally, I'm still a big believer of the Philippine stock market. Believer of corporate Philippines. Believer of Philippine capitalism. Okay? Kasi nasa nasa tawag nito. Nasa pag-manage siya ng portfolio at pagtingin ng opportunities. So, yung ibang investor na laging sinisisi yung takbo ng PSEI, ganyan, ba't ganito, ba't ganyan. I think those are the types of bad investor. Ayaw lang nilang umamin, maybe, okay. Index report. We should that foreign selling. Kasi malamang, nagtatalunan sila ngayon sa US market kasi nagrarally na naman dun di ba? And on some Philippine news, S&P appears Philippines investment grade credit rating. Sa ngayon, how about next year, di ba? Kapag bumagsak ang US economy or mag-slow down sila next year, mabawasan tayo ng mga remittances, ano kayang tingin nila sa Pilipinas? Okay? On another news, the Philippine Finance Chief vows economic rebound after corruption scandal kasi ngayon nagtitipid sila kasi or I should say mainit sa mata ngayon yung mga project na yan Next year, of course, gagastos na naman yan on some infrastructure spending, ganyan. However, kung next year ganun pa rin 5.5% na GDP growth or less, wala din, di ba? Pointless. Ibig sabihin, di na-solve yung economics ng Pilipinas, di ba? Kailangan ng Pilipinas more than 6% per quarter. Vietnam nga nagsi 7% sila per quarter, even higher.
So yung rebound ba na to hanggang 5.5% lang kung ganon, wala, no? It's the same old sentiment ulit na mangyayari sa Philippine stock market next year. So here's a question, are you optimistic about the Philippine market? I'm always optimistic on the Philippine stock market. Kasi if you're not optimistic with the stock market, kung saan ka invested, kataman kang maghanap ng opportunity. And by default, kapag investor ka, kailangan optimistic ka lagi, no? Optimistic thinker. Kumbaga, minomodulate mo lang, no? Mula sa pagiging very optimistic, papunta sa, cautiously optimistic. Pero ang bottom line, dapat optimistic ka lagi kasi kung hindi, tatama rin ka maghanap na, di ba? Investing opportunity. Matatakot ka lagi. Pag takot ka, wala. Again, nasa characteristic of a bad investor, yung matakot. Is it just common to have a positive outlook at the end of the year? Random naman yan eh. May mga December na red tayo eh. Di ba? Ito, December last year, pula. December nung 2023, kulay green. December nung 2022, pula na naman. Di ba? Random yan eh. December nung 2021, pula. Di ba? So, ang walang paano hula niya na mga technical analysis. Eto, we've got some technical analysis. Okay, resistance. Pag nauntog, babagsak. Ano yun? Parang mga 6-1 something, no? Pag nag 6-1 something daw, diretso hanggang 6-2. So here are some of the performers. Ayala Corporation, wala. Dead cat bounce. Ayala Corporation. Sa term na mga technical analysis, dead cat bounce. Dead cat bounce ka eh. Sabi ko sa inyo, hindi attractive na investment. Yan eh. You have AEV. Kung bibili ka ng AEV, bili ka na lang ng Aboitiz Power. Di ba? Majority ng driver ng AEV is Aboitiz Power. Ayan, no? Pabagsak. Meanwhile, if you have Aboitiz Power, buti pa to, medyo buhay yung kanya stock price eh. Kasi AEV, tinanggal mo dyan yung Union Bank. Di ba? Yung panggulo na Union Bank. Yun. Okay? Tapos, ganoon din, malaki din utang na AEV. So, GT Cap, pwede na, pero madaming magandang company kaysa GT Cap eh. Okay. You have SMC, wala, no? SMC sa stay away company, lay-lay na utang yan eh. So, yes, nagrally siya yan, pero wala, no? Lay na utang talaga yan. You have DMC, I think, sakto wala ito. Lagapak. You have SM, wala to, SM. Trading at a premium. Bakit? Di ba? Sell down nyo yan sa ng mga late. Baka doon tayo or doon natin pwede tignan. AGI, pangit pa rin. FD Gold Miners. Nagrarally o APX. Nag-gold time na naman natin yung gold eh. So PX, no? Hindi pa tapos to. Ay. Hanggang kailan magbobola yung mga investor dito? Kung holder ka ng PX, dapat alerto ka dyan eh. Once na ibagsak yan, diba? Mabilis-bilis yan, okay? Kasi nga, walang laman yan eh. Or I should say, yung mga exploration nila is still under, speculation kung kailan matatapos. Same thing with OGP. Anytime, pwedeng bumagsak yung performance yan. Malalim-lalim yung dalawang yan pag nag-correct. You have SGP na nag-declare ng dividend. So, tinanong sa ito recently, ano ba to? Every quarter na ba to? I doubt, no? Nakakolekta kasi sila ng backlog on their, MAR adjustment recently kaya sila namigay. Pero, ang line na ng utang niyan, lumobo siyang lumobo since IPO. Kaya nandun pa rin yung doubt ko na,
Mamimigay yan every quarter. However, mga yung performance niya recently. Ayan. Next is FGen. May usap-usapan na magdedelisto. Which is maganda yun. Di ba? Kasi kung magdelisto, for sure, pepresyohan to. Feeling ko about 20. Ang fair value ko rito is 32 with the gas asset, no? Actually, hindi lang 32, 30 plus eh. Even without their gas asset, nabawasan ng 60%, I think papalo pa rin ng 20 plus yung fair value nito. Tapos nakakolekta pa sila or nakapag-raise sila ng malaki-laking cash on that pinagbentahan nila ng gas asset. Dapat makakonsider din yon kung magde-delist sila, di ba? Yung value, yung na-raise nila na capital na yon. Okay? Na pag tinigan ko yung mga FGen, no, yung mga nagko-comment, madaming takot sa yung mga nade-delist. Paano? Sanay kayong bumili ng stock na made-delist kasi na-delist sila because of violations, no? Mga basura na company. Pero kung ang binili mo isang naman, profitable, cash flowing business, nabili mo siya at very cheap price, dapat matuwa ka nun kung may siya. May usap-usapan about delisting kasi for sure, pepresyohan yan. Okay? Sa kanyang, malapit sa kanyang tunay na valuation. Okay? Isn't delisting a bad thing? Not really. Depende kung nasa main index yung magde-delist, then may epekto yon. Kasi mga malalaking company yung mga nandun, di ba? Pambawas ng liquidity. Pero in the case of FGen, wala naman siya sa main index. So, parang wala din. Ang lang doon is mababawasan ka ng potential investing opportunity. Let's say FGen, continue silang mag-grow in the coming years. Kaso hindi mo na siya mabibili kasi delisted na. Yung pangit. Mabawasan ka ng option, okay, in looking for opportunities. Is now a good time to invest in FGen? Maging magulo si FGen, no, in the coming quarters. Nasa transition period yan. Ang question ngayon dyan is paano nila i-deploy yung yung kanila 50 billion ata yun, no? 50 billion plus na na-raise na capital para mag-benefit yung kanilang mga shareholder long term. Ngayon, kung maganda bang mag-invest kayo kay FGen kasi magde-delist sila. Well, again, my personal opinion is that I think kung magde-delist yan, above 20 yung yan, yung magiging offer niya. So, if you believe above 20 pesos yung magiging offer neto, di ba? May upside. Ayun, pero kung ako yan, no? Dapat ang calculation is since kakabenta pa lang naman nila yung kanilang gas asset. May na-raise naman sila na capital do. Dapat ang valuation nito yung yung valuation niya on previous years eh. Sa akin, nasa 30 something yan eh. Kung magde-delist sila 30 something, di ba? 57 to maybe even 100% upside. Uy. So you have Bank of the Philippine Island. Anong meron dyan? Diba? BPI is overvalued. Trading at a premium. Okay. Overvalued yan sa main index. I think it's not a good investment. Personal opinion ko lang. Okay. So, ito yung mga characteristics ata to ni BPI ngayon. Ito. So, yung number 3 napansin ko to growing exposure to consumer loans, no? Pagbuta kayo yan ng mga mall, ang dami nag-offer ng credit card At ibang bangko. Dati di naman nila ginagawa yun Kasi, nagbabaka sakali nila na yun yung another layer of growth driver nila. Kasi nga, nag-slow down na yan BPI, BDO, kailangan nila ng bagong avenue for growth. So, ito yung maaabangan mo daw, no? US inflation and labor data. Interested ako dito. Gusto yung labor data ng US kasi balita ko
Dami na nagkakat doon ng jobs. And you have the local November inflation. I think sunod-sunod yung disaster ngayon sa Pilipinas. Diba? O reset bots. And mapapansin mo rin pag namamalengke ka, pumipitik ulit yung presyo ng mga bilihin. So obviously, pipitik yung inflation ng Pilipinas November.